might be surprised. I'm not the same man to me. Nagbukas ang pelikula sa magandang kaharian ng Edenia. Makikita ang batang si Katana kasama ang kanyang ama na si Haring J-Rod. Ibinigay ni Haring J-Rod kay Katana ang isang kwintas na regalo pa mula kay Lord Raiden. Sinabi nito na kung anuman ang mangyari sa kanya, pwede siyang humingi ng tulong kay Lord Raiden sa pamamagitan ng kwintas at makikinig ito. Biglang dumating ang mga kawal at ibinalitang dumating na si Shao Kahn. Lumalabas na si Haring J-Rod at Shao Kahn ay nakatakdang magtuo sa isang nakamamatay na duelo sa araw na ito. Si Shao Kahn, ang malupit na emperador ng Outworld, ay may iisang pangarap lamang, ang pag-isahin ang lahat ng realm o kaharian sa ilalim ng kanyang kapangyarihan hindi para sa kapayapaan, kundi para sa pananakop. Ngunit hindi hinayaan ng mga Elder Gods na basta na lamang manaig ang pinakamalupit na mananakop. Naglagay sila ng batas upang mapanatili ang balanse ng mga kaharian. At ang batas na iyon ay Mortal Kombat. Simple lamang ang tuntunin. Kapag ang isang kaharian ay nagwagi ng 10 magkasunod na torneo, magkakaroon ito ng ganap na kapangyarihan sa kabilang kaharian. Sa araw na ito, kapag natalo ni Shao Kahn si Haring J-Rod, mapapasakamay ng Outworld ang kaharian ng Edenia at lahat ng yaman nito. Maaari din nilang alipinin ang mga mamamayan nito, burahin ang kanilang kalayaan, at gawing abo ang kanilang mundo. Isa-isa nang bumagsak ang pinakamahuhusay na mandirigma ng Edenia. Lahat sila'y natalo, lahat sila'y namatay. At sa huli, iisa na lamang ang natitirang mandirigma ng Edenia, si Haring J-Rod mismo. Ngunit ang kanyang haharapin ay hindi ordinaryong mandirigma. Kakaharapin niya ang pinakamalakas na mandirigma ng Outworld. Ang mismong emperador nito, na si Shao Kahn. They will never bow to you! We shall see. Matinding laban ang ipinakita ni J-Rod sa dambuhalang si Shao Kahn, ngunit bago niya maibigay ang nakamamatay na atake, hinayaan ni Shao Kahn na tumarak sa kanyang kamay ang espada ni J-Rod, na agad niyang ginamit laban sa hari bago niya tinuhog si J-Rod gamit ang sarili nitong napakalaking martilyo. Idineklara ni Shao Kahn na mula ngayon ay kanya na ang kaharian ng Edenia. Ang biyudang reyna na si Sindel ay sumugod sa matinding dalamhati. Pinigilan siya ng mga gwardya ni Kahn at binigyan siya ng simpleng pagpipilian, sumuko o mamatay. Yumuko si Sindel, at sumunod naman ang lahat, maliban kay Katana. Kalmado siyang naglakad sa gitna ng mga tao, lumuhad sa tabi ng bangkay ng kanyang ama, at kinuha ang asul na laso mula sa buhok nito. Tumingin si Kahn sa kanya at sinabi na anak na niya siya ngayon. Lumipas ang 20 taon. Nagsasanay si Katana sa kagubatan. Ang kanyang sparring partner ay si Jade, ang kanyang itinalagang bodyguard at pinakamatalik na kaibigan. Nakikipaglaban si Jade gamit ang isang baston at unti-unting dinisarmahan si Katana. Ngunit hinugot ni Katana ang asul na laso mula sa kanyang buhok at ipinulupot ito sa leeg ni Jade. Habang naglalakad sila pabalik sa lungsod, naging malinaw na si Jade ay orihinal na inilagay kay Katana upang bantayan siya at magsumbong tungkol sa kanya. Ngunit dahil sa maraming taon ng tunay na pagkakaibigan, naging komplikado ang sitwasyon nila. Binigyan ni Jade si Katana ng 2 bladed fans bilang kanyang bagong sandata. Nakipagkita sila kina Shao Kahn at Sindel. Sa bulwagan ng trono, pinahayag ni Kahn kay Katana na magsisimula na ang ika-10 torneo. Kapag nanalo ang Outworld, maaari nang lusubin ng kanyang hukbo ang Earthrealm at walang magagawa ang Elder Gods upang pigilan ito. Upang masiguro ang tagumpay, ipinadala niya ang court sorcerer na si Shang Tsung sa hiwalay na misyon, hanapin ang Shinnok Amulet.
isang banal na artifact na kayang magbigay ng kapangyarihang tulad ng sa Diyos. Ayon sa impormasyon, ninakaw ito mula sa templo ni Raiden ng isang mersenaryong nagngangalang Kano. Itinuro ni Katana na nangangailangan ng napakalaking enerhiya upang magamit ang amulet, isang bagay na hindi pa kayang kontrolin ng Outworld. Ngunit hindi nag-alala si Kon sa detalye. Sa kabilang panig, tinipon ni Lord Raiden ang kanyang mga kampyon at sinabi na magsisimula na ang torneo. Mayroon silang 4 na mandirigma, kabilang sina Jax, Cole, at Liu Kang. Kailangan nila ng ika-5. May isang kandidato na kwalipikado ngunit hindi pa pumapayag. Lumipat ang eksena sa isang convention center. Naroon si Johnny Cage sa sarili niyang booth, isang naluluma ng action star na pumipirma ng autograph para sa unti-unting nababawasan niyang mga tagahanga. Habang nag-aayos siya ng gamit sa kanyang sasakyan matapos ang event, biglang lumitaw sina Raiden at Sonya. Ipinaliwanag nila na pinili siya ng Elder Gods para sa Mortal Kombat. Akala ni Johnny ay sobrang dedikado lamang silang mga fan at nakisabay siya sa biro hanggang sa magbukas si Raiden ng portal bilang patunay. Nakumbinsi siya ng kidlat at sumunod sa kanila. Pinanood niya ang ibang mandirigma habang nagsasanay. Si Cole ay tumatanggap ng mga suntok gamit ang armor na lumilitaw sa kanyang katawan. Si Liu Kang naman ay nagpapakawala ng totoong apoy mula sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Johnny ang sarili niya at walang emosyong sinabi na ang lahat doon ay may kamanghamanghang kakayahan habang siya naman ay isa lamang di hamak na pogi. Nang sabihin ni Sonya na pinili siya upang punan ang pwesto ng kamakailang namatay na si Kung Lao, biglang umatras si Johnny. Hindi siya pumayag na sumali sa isang paligsahang kamatayan at wala siyang balak gawin iyon. Pinakiusapan siya ng iba dahil nakasalalay ang kapalaran ng mundo, ngunit wala siyang pakialam. Bumalik siya sa totoong mundo at naghanap ng bar. Sa Edenia, nagsimulang kumilos ang necromancer na si Quan Chi. Binuhay niyang muli si Kung Lao at kinontrol ito gamit ang dark magic. Pagkatapos ay ginawa niya rin ang parehong proseso kay Kano, na napatay noon ni Sonya sa nakaraang torneo. Inalok ni Quan Chi si Kano ng kasunduan. Isuko niya ang Amulet of Shinnok na ninakaw niya sa templo ni Lord Raiden noon at ibabalik ni Quan Chi ang mga matang inalis ni Sonya. Nakinig si Kano. Matapos noon, nagsimula na ang torneo. Unang round. Si Katana ang unang lumaban. Hindi ipinakilala ang kanyang kalaban. Sa halip, napunta ang eksena sa bar kung saan naroon si Johnny Cage at pagkatapos ay bigla na lamang siyang tinileport sa Outworld. Gayun din si Katana kung saan ang nakatalaga niyang kalaban pala ay si Johnny Cage. Sinubukan ni Johnny na kausapin si Katana upang makaiwas sa laban, ngunit inilabas na ni Katana ang kanyang bladed fans at nagsimula ng umatake. Whoa, come on, Jesus, that's the tough part there! Why are you so fucking mean? Tumakas si Johnny papunta sa bubong. Sinundan siya ni Katana at malakas siyang pinabagsak. Halos mawalan siya ng malay. Finish him! Inutusan ni Kon si Katana na tapusin na ang kalaban, ngunit hindi iyon sinunod ni Katana kung saan hinayaan niyang mabuhay si Johnny Cage. Gayunpaman, ibinigay pa rin sa Outworld ang panalo. Samantala, dinala si Sonya sa isang tore na puno ng mga spike sa sahig na bigla-biglang lumilitaw. Ang kanyang kalaban ay si Reyna Sindel, hindi lamang maharlika kundi isang literal na scream queen na ang kapangyarihan ay nasa kanyang boses. Paulit-ulit na pinabagsak ang mga sonic shockwave ni Sonya. Ngunit tumanggi siyang sumuko. Umiwas siya, gumanti gamit ang eksaktong kombinasyon ng mga galaw, at tinapos ang laban sa pamamagitan ng pagsaksak ng ulo ni Sindel sa sarili nitong spike. Balik sa Edenia, matapos ibigay ni Kano ang amulet, ibinalik na rin ni Quan Chi ang mata ni Kano. Sinubukan ni Kano ang kakayahan nitong magpakawala ng laser at tila natuwa siya rito. Samantala, palihim na pumunta si Katana sa lumang kapilya ng kanyang ama at ginamit ang medalyong iniwan nito upang direktang makapunta sa templo ni Raiden. Lumalabas na matagal na siyang espiya ni Raiden.
Binunyag niya kay Raiden na napasa kamay na ni Shao Kahn ang Amulet of Shinnok. Nagbabala siya na kapag muling nabuhay ni Shao Kahn ang amulet, si Shao Kahn ay magiging immortal at hindi mapipigilan. Nakiusap din siya na kung magkaguluman, iligtas sana ang kanyang kaibigang si Jade. Pagbalik niya sa Edenia, naghihintay na si Jade. Nagbabala siya kay Katana na huwag magkakamaling magtaksil kay Shao Kahn dahil hindi siya magdadalawang isip kahit magkaibigan pa sila. Binigyan ni Raiden ng briefing ang mga mandirigma. 3 laban ang naghihintay sa susunod na round. Ngunit naputol ang pagpupulong ng lumitaw sa templo ang corrupted na si Kung Lao. Agad itong umatake. Tinamaan ng kanyang matalim na sombrero ang mukha ni Raiden at bumagsak ang Diyos ng kidlat na sugatan. Habang abala ang mga mandirigma kay Kung Lao, nag-teleport sina Quan Chi at Shang Tsung at sinipsip ang banal na enerhiyang dumadaloy mula sa sugat ni Raiden direkta sa Amulet of Shinnok. Hindi sila napigilan ni Sonya at Johnny sa tamang oras. Naglaho ang mga salamangkero pabalik sa Edenia dala ang eksaktong pakay nila. Pagkatapos ay ipinasa na nila ang kapangyarihan ng amulet kay Shao Kahn, at mula noon si Shao Kahn ay nagkaroon ng immortalidad. Kasunod nito ay nagsimula na muli ang torneo at hinarap ni Cole ang mismong si Shao Kahn. Kitang-kita ang laki ng kalaban, pero sumugod pa rin siya at nakapagbigay ng totoong pinsala. Ngunit walang epekto iyon. Dahil sa amulet, agad naghihilom ang lahat ng sugat ni Shao Kahn. Sa huli ay natalo at napatay ni Shao Kahn si Cole. Sa kabilang panig naman ay hinarap ni Jack si Jade sa arena. Naalala niya ang pakiusap ni Katana kaya depensibo lamang siyang lumaban at inililihis ang mga suntok kaysa umatake. Nang maagaw niya sa wakas ang sandata ni Jade, ibinalik niya iyon bilang tanda ng respeto. Why? Your friend spared one of our guys. Now we're even. Sa ikatlong laban, hinarap ni Liu Kang ang muling nabuhay na zombie na bersyon ng sarili niyang kapatid na si Kung Lao. Sinubukan ni Liu Kang nagisingin ang kapatid mula sa ilalim ng dark magic, pero walang tumatalab. Sa huli napilitan si Liu Kang na gawin ang nararapat para sa minamahal niyang kapatid. Nangako si Liu Kang na hahanap siya ng paraan upang maibalik ito mula sa kabilang buhay, pero hindi pa ngayon. Pagbalik sa templo, nakita ni Liu Kang na nanghihina na si Raiden. Hindi pa rin bumabalik si Cole. Napagtanto nilang marahil na patay na si Cole at nalungkot silang lahat. Sa Edenia, itinago ni Quan Chi ang Amulet of Shinnok at iniutos ni Shao Kahn ang muling pagbuhay sa isa pang mandirigma, ang pinakadakilang mandirigma ng mga patay, si Sub-Zero. Tuluyang binago ng dark magic ni Quan Chi ang mandirigmang si Sub-Zero. Naging itim ang kanyang mukha at baluti. Hindi na siya si Sub-Zero ngayon. Siya na si Noob Saibot. Bumalik si Katana sa templo ni Raiden at ibinahagi sa mga mandirigma ang nalalaman niya tungkol sa amulet. Hanggat hindi ito nasisira, hindi nila matatalo ang emperador. Kailangan nilang makapasok sa kastilyo nito. May isang lagusan na halos walang bantay, isang tunnel ng mga manggagawa na ginagamit ng mga Tarkatan. Ngunit kailangan nila ng tulong ng mga Tarkatan para magamit iyon. Pumunta ang grupo sa teritoryo ng mga Tarkatan. Nakita sila ng mga taga roon at agad silang isinumbong sa kanilang pinuno na si Baraka. Nang lumabas si Baraka mula sa barracks nito, nag-alok si Liu Kang ng alyansa. Sinabi niyang tinatrato ni Shao Kahn ang mga Tarkatan bilang mababang nilalang at maaari nila itong baguhin ng sama-sama.
Hindi naniwala si Baraka na may magagawa ang ilang estranghero laban sa emperador at tumanggi siya. Dahil dito hinamon ni Liu Kang si Baraka sa isang duelo ngunit tumanggi pa rin ito. Pagkatapos ay nagsalita si Johnny ng mga pangi-insulto, tinawag na duwag si Baraka sa harap nito, at napilitan tuloy itong lumaban. Si Johnny mismo ang gustong kalabanin ni Baraka dahil personal niyang ikaliligaya ang makita itong mamatay. Magalang na sinubukan ni Johnny umatras, pero hindi ito umubra. Nagsimula ang laban. Napakalaki ni Baraka at naglalabas siya ng mga talim na buto mula sa kanyang mga kamay na parang sibat. Halos buong laban ay tumatakbo lang si Johnny sa mga kubo. Halos matalo na si Johnny pero biglang may nagbago. Sumigaw ng suporta si Sonya at may biglang nag-click kay Johnny. Tumigil siya sa pagtakbo, naalala kung bakit siya naging mandirigma at nagsimulang umatake. Alright, you big ugly fuck. It's showtime. Madali niyang naiwasan ang mga talim, nakapagpakawala ng sunod-sunod na malilinis na combo, at tinapos ang laban gamit ang kanyang signature split punch diretso sa bayag ni Baraka. That was the greatest fighting I've ever seen! Witness my brothers and sisters! The cunning, the speed, the ferocity of the one they call Johnny fucking Cage! Mula noon, nakatanggap ng respeto at papuri si Johnny mula sa tribo ng mga Tarkatan. Humiling si Baraka na ituro sa kanya ang mga teknik nito at nangako naman si Johnny na gagawin niya iyon pagkatapos nilang talunin ang emperador. Dinala sila ni Baraka sa tunnel at siya mismo ang pumatay sa mga bantay bago naglaho. Pagdating ni Katana sa pasukan ng kapilya, nadatnan niya si Jade kasama ang buong grupo ng mga gwardya. Ipinagkanulo pala siya ni Jade at dinala kay Shao Kahn. Sa throne room, inamin ni Katana na nag-espiya siya para sa mga taga-Earthrealm. Iniutos ng emperador na ikadena siya sa pampublikong plaza bilang babala sa lahat. Naghiwa-hiwalay ang 4 na mandirigma ng Earthrealm sa loob ng kastilyo upang hanapin ang amulet ni Shinnok. Si Liu Kang ang unang nakakita rito, nakakandado sa isang containment cell. Pagkatapos ay lumitaw si Shao Kahn. Naglaban sila. Nagpapawala si Liu Kang ng Dragon Fire, ngunit mabilis na naghihilom agad ang mga paso sa katawan ni Kahn. Kinuha ni Liu Kang ang martilyo at sinubukan durugin ang kulungan mismo ng amulet, pero pinigilan siya ni Kahn. Dumating si Jax gamit ang kanyang cybernetic arms at pinunit ang hawla. Sumunod si Sonya at magkasama nilang hinarap ang emperador. Ngunit pinutol ni Kahn ang isa sa mekanikal na braso ni Jax at pinabagsak si Sonya. Sinubukan ni Johnny kunin ang amulet pero biglang nag-teleport si Noob Saibot sa harapan niya at kinuha ang amulet. Ipinako ni Kahn si Jax sa isang haligi gamit ang hawakan ng martilyo na walang awang pinatay ito. Samantala, napunta sina Sonya, Liu Kang, at ang emperador sa ibang lugar para sa huling paghaharap. Mag-isa na lang si Johnny at sa kanya nakasalalay ang pagbawi ng amulet mula kay Noob Saibot. Pagkatapos ay dumating si Kano. Nakilala niya si Johnny mula sa isang pelikula. Siya mismo ang pumatay sa mga bantay at nag-alok ng kasunduan. Ibinunyag ni Kano na ang amulet ngayon ay nasa Netherrealm at tutulungan niya siyang makarating doon. Sinabi pa ni Kano na nais niyang manaig ang Earthrealm dahil hindi niya gustong masakop ni Shao Kahn ang sarili niyang mundo. Sa pampublikong plaza, binisita ni Jade si Katana at pinayuhan itong humingi ng tawad sa emperador. Sinabi ni Katana na nasa maling panig si Jade. Pumunta si Jade sa throne room kung saan binigyan siya ni Shang Tsung ng huling 2 utos, tapusin si Raiden at bantayan ang amulet. Pagkaalis ni Shang Tsung, kinuha ni Jade ang staff na dala niya, na may korona ni Shao Kahn at binasag ito, pinakawalan ang tunay na kapangyarihang nakatago rito. Samantala, dumating sina Kano at Johnny sa templo ni Raiden. Hiningi ni Kano ang tulong ni Raiden para mabawi ang amulet mula sa Netherrealms dahil si Raiden lamang ang makakapagpadala sa kanila roon. Ginamit ni Raiden ang natitira niyang banal na lakas upang buksan ang portal at ipadala roon ang dalawa. Dumating sila sa isang maayos na hardin na pagmamay-ari ni Hanzo Hasashi, si Scorpion.
Hindi natuwa si Scorpion sa biglaang pagpasok nila. Ngunit nang sabihin nilang muling nabuhay si Sub-Zero, tuluyang nagbago ang kanyang anyo. Pinatay ni Sub-Zero ang buong pamilya ni Hanzo. Naglaho ang payapang hardin at nabunyag ang totoong anyo ng lugar sa ilalim nito. Ibinagsak ng portal sina Johnny at Kano diretso sa mismong underworld. Naroon na si Noob Saibot at ang dark magic na nagbalik sa kanya ay nagbigay rin sa kanya ng bagong kapangyarihan, ang paghiwalayin sa dalawa ang sarili at gawing sandata. Hinabol ni na Johnny at Kano ang anino habang si Scorpion ay dumiretso kay Bihan. Mabilis gumalaw ang Shadow Ninja, ginagamit ang dilim at palaging nagpapalit ng pwesto. Pero hindi huminto si Scorpion. Nang gawing bihag ng anino si Kano, siya mismo ang lumutas sa problema. Pinaputok niya ang kanyang laser eyes diretso sa anino mula sa malapitan. Lumipad ang amulet patungo sa lava, ngunit nasalo ito ni Johnny sa pinakahuling sandali. Sinabihan siya ni Kano na tumakbo na, sa kanya sinadyang salakayin ng kalaban upang maglaan pa ng oras, at nakahawak siya sa bitak ng batuhan bago tuluyang mahulog. Sa Edenia, narating ni Liu Kang at Sonya ang pampublikong plaza kung saan nakagapos si Katana. Dito naganap ang huling laban, dalawang mandirigma laban sa emperador. Nilampaso sila ni Shao Kahn, pinabagsak hanggang si Liu Kang na lang ang natira. Tiningnan ni Liu Kang ang kanyang sugatang kasama at ang nakagapos na prinsesa. Sinenyasan niya ang sugatang si Sonya na palayain si Katana habang inaagaw niya ang atensyon ng emperador. Ngunit sa huli ay pinatay ni Kahn si Liu Kang. Nagbago si Liu Kang bilang isang haliging apoy at pumailan lang paitaas. Fight! Kumislap ang scoreboard sa kalangitan. Nanalo ang Outworld, at dalawang mandirigma ng Earthrealm ang natalo. Lumingon si Kahn sa kanyang ampon na anak upang batiin ito, ngunit lakas loob na pinahayag ni Katana na lilipat siya ng panig. Kinilala ng Elder Gods ang bilang. Humakbang si Katana upang harapin ng mag-isa si Shao Kahn. Sa Underworld, patuloy ang labanan ni Scorpion at Noob Saibot. Napansin ni Noob Saibot si Johnny sa itaas hawak ang amulet at inutusan niya ang dobleng anino na kunin ito. Prinotektahan ni Johnny ang amulet sa pamamagitan ng pagtalon mismo mula sa bangin. Ngunit bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay at nahulog ang amulet. Sa huli ay napatay ni Scorpion ang dobleng anino ni Bihan. Hindi nag-aksaya ng oras si Bihan at kinuha ang amulet. Ngunit dumating si Jade at inatake niya si Bihan ng enerhiya mula sa kanyang staff. Dumating din si Kano at umatake. Nagpakawala naman si Scorpion ng Hellfire ngunit hindi pa rin ito naging sapat upang tuluyang mawasak ang Amulet of Shinnok. Puno ito ng banal na kapangyarihan ni Raiden kaya nanatili itong buo. Samantala, nauubusan na ng oras si Raiden. Papalapit na si Shang Tsung upang tapusin siya. Ang emperador, na hindi pa rin nasasaktan dahil sa kapangyarihan ng amulet, ay unti-unting binubugbog si Katana. Ngunit nagising ang huling bayani, si Johnny fucking Cage. Nakita ang kaguluhang nangyayari sa paligid niya, at nagpa siya na oras na. Ginamit niya ang kanyang tanyag na galaw at ibinuhos niya ang lahat ng lakas. Nabawi ni Raiden ang kanyang kapangyarihan, at nawala na rin ang mahiwagang immortalidad ni Kahn. Ngunit nagpatuloy pa rin siyang lumaban. Winasiwas siya ni Katana gamit ang kanyang mga bladed fans, ngunit tumanggi pa rin bumagsak ang emperador. Sa huling natitira niyang lakas, sinakal niya si Katana at hinigpitan ang hawak. Nanghihina na si Katana ngunit naalala niya ang kanyang ama. Inabot niya ang asul na laso sa kanyang buhok at pumawala sa pagkakasakal ni Shao Kahn. Time for them to see you for what you really are. Ang mga mamamayan ng Edenia na nakasaksi sa lahat ay lumuhod. Idineklara nila si Katana bilang kanilang tunay na reyna. Inangkin niya ang trono ng kanyang ama at hinirang si Jade bilang kanyang tagapayo.
Nagtapos ang kwento sa kampo ng Tarkatan kung saan ikinukwento ni Johnny fucking Cage ang lahat ng nangyari sa mga anak ni Baraka, na may kaunting malikhaing pagdadagdag sa sarili niyang papel sa mga pangyayari. Naputol ang kwento nang dumating sa kampo ang mga nakaligtas na mandirigma ng torneo kasama si Quan Chi na nakagapos sa kadena. Si Kano mismo ang nakahuli sa kanya. Walang pag-aalinlangang sumama si Baraka sa grupo. Sama-sama silang naglakbay sa panibagong misyon, ang pagbabalik sa underworld upang ibalik ang mga nabuwal na kampyon.